Nagsisimula ang pelikula sa isang kagubatan kung saan ang isang special agent na mula sa Bangladesh na nagngangalang Masood ay naghahanda ng kanyang mga sandata para sa isang misyon upang iligtas ang isang hostage na bihag ng isang mafia group mula sa Amerika. Si Masood ay kilala rin bilang agent na may codename na Omar 9. Pagkatapos ay pumunta na siya sa kanyang misyon na mag-isa patungo sa isang marangyang bahay na hindi kalayuan sa kagubatan. Pagdating niya, agad niyang pinatumba ang lahat ng mga gwardya sa paligid ng marangyang bahay bago pumasok. Samantala si Richie na boss ng mafia ay nakikipag-ugnayan sa superior ni Masood at kinukutya siya sa pagpapadala kay Masood ng mag-isa upang pangasiwaan ang lahat ng kanyang mga tauhan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Masood ay nagtagumpay na sa pagtapos ng kalahati ng mga tauhan ni Richie. Nang mapagtanto ito ay nagbabalak na tumakas si Richie. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang kanang kamay na patayin ang kanilang bihag at pagkatapos ay pasabugan ang punong himpila na may time bomb. Samantala si Masood ay patuloy na humaharap sa natitirang mga tauhan ni Richie. At matapos matagumpay na maalis ang lahat ng mga gwardya ay nagmamadaling pumunta siya sa silid kung saan matatagpuan ang bihag. Sa kasamaang palad ay namatay na ang lalaking hostage at nagpa siya si Masood dalhin ang bangkay nito. Ilang sandali matapos ang pag-alis niya sa punong tanggapan ay sumabog ang bombang itinakda ng mga tauhan ni Richie at nawasak ang gusali. Makalipas ang isang linggo sa Las Vegas si Roman na pinuno ng pinakamalaking mafia sa Amerika. Pinag-uusapan nila ang kanilang mga plano magbenta ng mga iligal na armas sa gitnang silangan at kahit na planong gumawa ng isang advanced na sandata upang ibigay sa mga rebelde. Kung sila ay makalikha ng armas na ito sigurado na magsisimula na ang isang digmaan. Sa kabilang banda ang isang CIA director na si Paul at deputy na si Duque ay nagsasagawa ng isang mahalagang pagpupulong upang talakayin ang misyon na mahuli si Roman at ihinto ang paggawa ng mga mapanganib na high-tech na armas. Pagkatapos ng mahabang pagpupulong, gusto nilang pag-aralan ang tungkol kay Roman, maging si Richie na kasabwat sa paggawa ng mga mapanganib na armas. Sa hapon si Sam na isang retiro sa pagiging miyembro ng mafia ay nakatanggap ng tawag sa telepono. Dahilan upang umalis siya sa kanyang silid at lingid sa kaalaman ni Sam, si Paul at Duque ay naghihintay sa labas upang hulihin siya. Nang mapagtanto si Sam ay sumusubok na makatakas mula sa pagtugis ng dalawang agent ng CIA. Bagamat sa huli ay na-corner siya sa rooftop ng isang gusali. Si Duque pagkatapos ay sinubukang hikayatin si Sam na huwag lumaban at nangako na palayain siya. Kung pumayag si Sam na magbigay ng impormasyon tungkol kay Roman. Sa kasamaang palad ay lumaban si Sam. Pinipilit ni Duque na komprontahin siya hanggang sa hindi sinasadyang itinulak ni Duque si Sam palabas ng rooftop na nagresulta sa pagkamatay niya. Dahil dito nawala na sila ng nag-iisang impormante na may mahalagang impormasyon tungkol sa magkapatid na Roman. Dahil dito iminungkahi ni Paul na humingi sila ng tulong kay Masood. Dahil may karanasan siya sa pagsubaybay kay Richie, habang si Masood na bumibisita sa libingan ng kanyang mga magulang sa Bangladesh. Sa sandaling iyon ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Raha, na nagsasabi sa kanya na pumunta sa tanggapan ng ahensya ng Bangladesh sa lalong madaling panahon. Pagdating niya sa opisina ay nakilala ni Masood si Paul na naghihintay sa kanya. Agad na ipinaliwanag ni Paul na ang CIA ay nangangailangan ng tulong niya upang mahuli ang magkapatid na Roman Ross. Nakilala na nag-iipon ng mga high-tech na armas na maaaring mag-trigger ng isang digmaan. Humanga sila sa husay ni Masood na dating tumapos ng 12 ng mga tauhan ni Richie na nag-iisa. Nais ni Paul na kunin si Masood na sumama sa mission para mahuli ang mga mafia. Pumayag naman si Masood sa request ni Paul sa kondisyon na bibigyan siya ni Raha ng permiso. Hindi ito tinutulan ni Raha dahil ang paghuli sa mafia ay may kinalaman sa world security. Pero hiniling ni Raha na bumalik si Masood sa Bangladesh pagkatapos makumplito ang misyon. Ilang sandali ay naglakbay si Masood sa Amerika kasama sina Paul at Duque sa pamamagitan ng barko. Pagkatapos noon ay ipinaliwanag ni Duque kay Masood ang kanyang paparating na mission. Si Masood ay makakasama ang isang babaeng nagngangalang Debbie na isang secret agent na mula sa Pakistan. Upang simulan ang kanilang misyon, dapat magpanggap sina Masood at Debbie na lumahok sa isang antique auction na inorganisa ni Roman. Sadyang ginawa niya ito upang pagtakpan ang lahat ng kanyang mga krimen sa pagkukunwari ng pagiging isang anti-gun collector. Pagdating sa Amerika, dinala si Masood sa Mojave Desert kung saan matatagpuan ang kanilang hideout. Kinabukasan ay sinundo ni Masood si Debbie sa airport para simulan na ang kanilang mission. Nang gabing iyon ay pareho silang nagbihis bilang mag-asawa at pumunta sa anti-gun auction na pinangunahan ni Roman. Pagkarating nila ay lumabas si Roman upang batiin ang lahat ng mga bisita. Pagkatapos ng auction ay tahimik na pumasok si Masood sa kwarto ni Roman. Sa kasamaang palad ay naabutan siya ng isang gwardya at tinutukan siya ng baril at dinala siya para makita si Roman. Sa kanilang pagkikita, may itinurok kay Masood dahil para mawalan siya ng malay. Nang magkamalay si Masood siya ay nakagapos sa isang upuan at si Debbie din ay tila nahuli ng mga tauhan ni Roman.
Si Roman ay tinanong ang kanyang kasintahan na nagngangalang Gia na tanungin si Debbie sa labas. Habang si Roman ay magtatanong kay Masud, sa sandaling iyon tinanong ni Roman kung sino ang nagpadala sa kanya. Ngunit tumanggi si Masud na magsalita na ikinagalit ni Roman. Habang si Debbie ay lumaban sa mga tauhan ni Gia at Roman na ihahatid sana siya sa ibang lokasyon. Sabay-sabay na pinalas ni Musad ang kanyang mga kamay at tumakbo pababa ng hagdanan at sumakay ng motorsiklo para makatakas. Buti na lang nakaalis na si Debbie ng bahay kaya nakasama niya si Masud at sabay silang nakatakas sakay ng motorsiklo. Noong hapong iyon ay dumating sina Musad at Debbie sa kanilang hideout sa disyerto kung saan pinag-iisipan ni Musad kung paano nila mabilis na mahuhuli ang magkapatid na Ross. Bago pa makumplito ang high-tech na armas, hindi nila namalayang nakarating na ang mga tauhan ni Roman sa harapan ng kanilang hideout. Natunton nila ang lokasyon ng GPS mula sa tracker sa motorsiklo. Nagsimulang pumasok sa bakuran ang mga tauhan ni Roman hanggang sa natapakan ng isa sa kanila ang isang landmine. Dahil sa pagsabog, sa wakas ay napagtanto ni Debbie ang pagdating ng mga tao ni Roman. Na nagudyok sa kanilang dalawa na ihanda ang kanilang mga sandata. Pagkatapos noon ay naganap ang barilan sa pagitan ng dalawang agent at mga tao ni Roman. Sa gitna ng labanan si Masud na nakikipag-away sa isa sa mga tao ni Roman. Ngunit sa kanyang husay sa martial arts ay nagawa niya na mabilis na talunin ang kanyang kalaban. Samantala ang isang sniper ay naghahanda ng barilin si Masud mula sa bakuran. Ngunit sa kabutihang palad ay nailigtas si Masud matapos barilin at mapatay ni Duque ang sniper. Matapos matagumpay na maalis ang lahat ng tauhan ni Roman, si Masud, Paul at Duque ay mabilis na inayos ang kanilang diskarte upang makumplito ang misyon. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Debbie na ang boss ng mafia ay nagpaplano ng isang malaking pulong kinabukasan sa isang kasino. Kasama ang isang taong magbabayad para sa paggawa ng mga armas pangdigma. Inamin ni Debbie na alam niya kung nasaan ang kasino at maaari nilang sorpresahin si Roman sa pulong na iyon. Pagkarinig nito, sina Duque at Paul ay sumang-ayon sa mungkahi ni Debbie kaya't naghanda silang lahat na isakatuparan ang mission. Kinabukasan ng sumunod na araw si Roman na nakikipag-usap sa kanyang kaisa-isang anak na si Jason Ross, na humingi ng pahintulot na kumatawan kay Roman sa pagpupulong sa gabing iyon. Tumanggi si Roman dahil sa una ang pagpupulong ay napakahalaga tungkol sa pagpopondo ng mga saldata ng digmaan. Si Jason pagkatapos ay muling nakiusap na nagsasabi na siya ang tagapagmana ni Roman at kailangan niya na maunawaan ang lahat ng negosyo ng kanyang ama. Nang marinig si Roman ay kalaunan ay pinayagan si Jason na pumunta, sa kondisyon na sasamahan pa rin si Jason ni Richie at ng ilan nilang mga tropa kasama na si Jacob na pinagkakatiwalaan ni Roman. Noong gabing iyon ay dumating si Richie, Jason at ilang miyembro ng tropa ni Ramon sa kasino. Wala silang kamalay-malay sa presensya ni Masud na nagkukunwaring bisita sa kasino. Habang si Debbie ay nagbalat kayo bilang isang dancer para mag-monitor sa pagpupulong ng mafia. Ilang sandali lang matapos makatagpo ni Jason at ng iba pa ang isang lalaki mula sa Russia. At nang mag-aabot na sana ang lalaking Russia ng isang malitan ng pera ay mabilis na itinutok ni Masud ang kanyang baril sa kanila. Dahilan upang magkaroon ng shootout sa loob ng kasino. Nakita rin sina Duque at Paul at tinutulungan si Musad, ngayon ay nagawang barilin si Jason at nawalan ng malay. Samantala si Richie ay piniling tumakas sa kasino bago pa siya mahuli ni Musad at ang iba pa. Pagkatapos nito ay dinala ni Jacob si Jason sakay ng kanyang sasakyan, matapos itong makitang nakahandusay sa lupa. Agad na hinabol ni Masud ang target na kotseng minamaneho ni Jacob. Sa kabilang banda si Duque, Paul at si Debbie ay nakikipagpalitan pa ng putok sa mga tauhan ni Roman. Sa gitna ng labanan napilitang makipagduel si Duque sa isa sa mga tauhan ni Roman. Ngunit buti na lang at nagtagumpay si Duque na matalo ang kalaban. Hindi nagtagal lahat ng tauhan ni Roman sa kasino ay natalo ng CIA team. Naiwan lamang si Gia na walang magawa. Si Duque ay nangako na hindi huhulihin o papatayin si Gia sa kondisyon na pumayag siyang ibunyag ang pagkakakilanlan ng taong nag-assemble ng high-tech na mga armas ng digmaan. Sa wakas ay sinabi na ni Gia kay Duque ang lahat ng impormasyon na alam niya tungkol sa mga armas na pandigma na ginagawa ni Roman. Habang si Masud na hinahabol pa rin ang kotseng minamaneho ni Jacob na dala si Jason sa loob ng sasakyan. Dahil sa kawalan ng dugo namatay si Jason bago makarating si Jacob sa hospital. Napilitang huminto sa paghabol si Masud matapos na hindi na niya mahabol ang sasakyan ni Jacob, na nasira sa railway barrier bago dumaan ang isang tren. Pagdating sa headquarters dinala ni Jacob ang katawan ni Jason. Si Roman ay nasaktan sa pagkamatay ng kanyang anak. Si Roman ay nagtanong kung sino ang pumatay sa kanyang anak at ipinaliwanag ni Jacob na ang pumatay ay si Masud na dati nilang nahuli. Pagkarinig nito si Roman ay nanumpa na ipaghihiganti ang pagkamatay ni Jason. Lalo na nang ipaalam sa kanya ni Jacob na lahat ng mga tauhan ni Roman sa kasino ay napatay maliban sa mga tumakas. Si Roman pagkatapos ay inutusan si Jacob na tumuon sa pagkumpleto ng kanilang plano sa paggawa ng mga armas pangdigma.
Habang si Roman naman ang hahawak sa nangyaring laban. Kinabukasan ay nakatanggap si Masud ng impormasyon na ang taong nag-assemble ng mga sandatang pangdigma ay isang propesor mula sa Bangladesh na nagngangalang Keraim na nakabase sa isang dam. Nang hindi nag-aksaya ng oras si Masud ay agad na pumunta sa dam upang makita si Keraim at tinanong ang dahilan sa pag-assemble ng mga armas para kay Roman. Si Keraim pagkatapos ay ipinaliwanag na siya ay binayaran ng malaki ni Roman. Kaya hindi siya tumanggi sa kahilingan ni Roman. Si Masud pagkatapos ay hiniling kay Keraim na ipakita sa kanya ang lokasyon kung saan nakaimbak ang mga armas. Dinala ni Keraim si Masud sa laboratorio ng propesor na matatagpuan sa gitna ng disyerto. Pagdating sa harap ng laboratorio tinutukan sila ng mga baril ng mga tauhan ni Roman at sinabihan pumasok sila sa isang silid na konektado kay Roman sa pamamagitan ng isang video call. Sabay dumating si Jacob dala si Debbie na nahuli. Sa pamamagitan ng video call ipinahayag ni Roman ang kanyang intensyon na ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang anak at tinanong kung bakit nakikialam si Masud sa kanyang negosyo. Sa sandaling iyon ay walang kamalay-malay si Roman na sina Masud at Debbie ay mga special intelligence agents na ipinadala ni Paul at Duque. Sa video call nang biglang pinatay ni Keraim ang kanyang kasamahan na tumangging kumampi kay Roman. Dahil payag talaga ang propesor na gumawa ng mga armas sa kanyang sariling kagustuhan upang labanan ang ekonomiya ng mundo. Samantala si Masud na nahuli ay nagsiwalat na kahit na siya at si Debbie ay mamatay. Ang CIA at ang American military ay malapit nang dumating para hulihin si Roman at iba pa. Tahimik na pumasok si Duque at ang kanyang koponan sa laboratorio, matapos na matagumpay na mapatamba ang mga gwardya sa labas. Kasabay ni Paul ay naatasang tulungan si Duque mula sa malayo sa pamamagitan ng paggamit ng mga satellite signal. Matapos mapagtantong dumating ang CIA si Keraim ay nagmamadaling pumunta sa kanyang hideout. Habang sina Masud at Debbie ay dinala sila sa isa pang silid ng isa sa mga gwardya. Hanggang sa pinatamba ni Masud gwardya. Kasabay nito ang pagharap ni Duque sa mga tauhan ni Roman. Habang si Masud ay sinabihan si Debbie na mabilis na hanapin ang tagwan. Dahil si Masud ay haharapin si Jacob na sinusubukang talunin ito. Nang napagtatanto na hindi niya kayang makipagkompetensya kay Masud, si Jacob ay piniling tumakas para iligtas si Keraim. Pagkatapos noon ay umakyat si Masud para hanapin si Roman. Ngunit sa kasamaang palad ay biglang inatake si Musad ng isa sa mga kalaban. Nasugatan ang kanyang balikat, ilang sandali pa dumating si Roman na nakatutok ang kanyang baril at buti na lang dumating si Duque sa tamang oras upang iligtas ang buhay ni Masud. Ang dalawa pagkatapos ay naglaban. Bagamat kinailangan ni Duque na ihinto ang laban at umalis upang i-deactivate ang isang bombang itinakda ng mga tauhan ni Roman. Pagkatapos na si Masud ang pumalit kay Duque para komprontahin si Roman. Sa kasamaang palad dahil sa kanyang matinding pinsala ay na-corner si Masud hanggang sa dumating si Debbie para itigil ang laban. Malungkot na namatay si Debbie matapos siyang salakayin ni Roman ng isang matalas na sandata. Ayaw tanggapin ang pagkamatay ni Debbie, mabilis na hinablot ni Masud ang matalim na sandata at itinurok ito sa leeg ni Roman. Sa pagkamatay ni Roman ang misyon ni Musad at ang iba pa ay itinuring na tapos na. Kahit na si Keraim at Jacob ay nagawang makatakas. Pagkaraan ng ilang sandali ay bumalik si Masud sa Bangladesh at binisita ang mga puntod ng kanyang mga magulang. 6 na buwan pagkatapos ay nakita si Paul na nagmamasid sa dalawang mga mandirigman na nagsasanay ng espada sa isang dojo. Pagkatapos ng sesyon ng pagsasanay lumapit si Paul sa pinuno ng dojo upang humingi ng permiso na i-recruit ang dalawang mandirigma. Dahil kailangan ni Paul ang kanilang tulong upang hanapin si Richie na naiulat na nagtatago sa Himalayas kasama si Keraim. Upang ipagpatuloy ang paggawa ng mga advanced na sandatang pangdigma. Bukod sa pag-recruit ng dalawang bagong fighter, si Paul na inimbitahan din si Masud na muling sumali sa misyon upang mahuli si Richie. Samantala si Richie, Keraim at Jacob na nag-uusap at nagdiriwang ng kanilang pagtakas mula sa CIA na humahabol sa kanila. Si Richie na nagsasabi na ang kanilang laro ay hindi pa natatapos. Nang hindi nila alam ang dalawang mandirigman na ni-recruit ni Paul ay handang pumunta sa Himalayas para tugisin si Richie at ang iba pa. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.